or we do write page numbers on the top right part, pero starting lang siya ng chapter 1 onwards. Kapag siya ay preliminary pages, saan nilalagay? Tama po, middle or center, bottom, sa ibaba. So, paano ba tayo maglalagay ng page number sa ilalim? Insert, page number, bottom page, then, piliin niyo yung nakagitna. Kita na po. Meron nakikita ba? Yung page number sa ilalim? Hindi. Wala kasi ako sa MS Word. Ay, bakit gano'n? Ayaw ipakita sa inyo. Kaya nyo na daw kasi yan. Let's share full screen ako ulit. And something else. I-share full screen ko na lang. Okay. Ulitin natin. Ayan po. Kita na ba? Kita na yung word. Okay. Again, go to insert. Nakikita niyo yung lumilipat. Nagpipindot po ako sa taas. Insert, page number. Kita na. Sorry, pabalik-balik ako. Hindi ko kasi nakikita. Okay. Insert, page number, bottom. Piliin niyo yung plain number 2 or yung naka-center. O, kita, nagkaroon po ng laman sa ilalim. May laman na sa ilalim? Tama po, Pero, what's incorrect about this? Ano po ang mali sa kanya? Sa center. Siya dapat ay, anong mga chat ninyo? Tama. Dapat siya po ay Roman numeral. So, how do we do that? Punta sa page number, nandun po tayo sa header, footer, page number, format page number. So, number format must be changed to lowercase Roman numerals. Okay. Then, magiging Roman numerals na po siya. But, hindi pa doon natatapos ang lahat. Ano yung format natin? Arial 11. Then, enter. What else? May space na extra. So, buburahin nyo yan. Yung space na yon ay buburahin ninyo. Then, you'll have the page number na po sa ilalim. And if kayo ay magna-next page, please use page break. Control-enter, Control-enter. Eh, di may tatlo na po tayong page. Nakikita na? On po natin. Nakikita po ba? Sorry, I have to go back here kasi hindi ko nakikita ang comments ninyo. Kita na po uli yung aking MS Word. Can you turn on your microphone para hindi ko na lang siya babalikan? Yes para po. lang thank you. Ang bait. Yes. Ayan, thank you. So, as you can see, page 1, page I na siya. Page 2, page I. Page 3, I. Okay? Ngayon, kunwari, natapos na tayo sa page 3. Kunwari lang, after nito, chapter 1 na. So, ano yung gagawin natin? Punta kayo sa layout, break. Okay? Then go to section break. Section break po dapat ha. So, kapag inanuhan nyo yan, section break, mag-next page siya uli. Kunwari, ito na yung chapter 1. Chapter 1. Kunwari, ito ay last page na sulatan ko lang para lang at least meron tayong guide. Last page of the preliminary pages. Okay. Lalakihan lang natin ng kaunti para lang kita ninyo. Dito, mali na ang chapter 1, ang page number ay nasa ilalim. Diba? Mali po siya. Tayo ay anong break yung ginamit natin kanina? Page break. Pero for the last time na ang ginamit natin ay
section break. Kapag end na ng preliminary pages, start na ng chapter 1, section break na po yung gagamitin. That is the only time that you will use section break. Kapag kayo ay mag-chapter 2, page break ang gagamitin, hindi section break. Magkaiba po kasi siya. Ngayon, double-click nyo yung footer ni chapter 1. Double-click. Mag-open sa taas yung header and footer. Pupunta kayo sa navigation. Unselect nyo to or unclick nyo yung link to previous. Click. Disabled na siya. Ibig sabihin po kasi niyan, kung ano man yung gagawin nyo starting sa page na to, hindi maaapektuhan yung previous pages. Ngayon, zoom ko ng kaunti. Na-unlink na po natin. Tama po ba? Punta ka kay chapter 1. Pag binura mo yan, hindi magagalaw yung 3, 2, 1. As is pa rin siya. Okay? So, sa footer, cleared na tayo. Nabura na natin siya. Yung page number ng chapter 1 onwards, again, saan nilalagay? Nag-chat. Let's see. Saan nilalagay? Top right. Eh di pupunta ngayon tayo sa header. Same. Punta kay header and footer, link to previous, unselect. Kasi kapag may ginawa tayong kung anak dito, automatic na-apply siya sa previous pages. So we have to unselect the link to previous. Now, if you will be writing or including page numbers here, punta dito sa header and footer, page number, top right, kanan. So, nagkakaroon na ng page number dito, pero hindi siya na-apply sa previous pages. Pero naka-lowercase Roman numeral, you have to change that. Go to format. Pagawin niyo po siyang 1, 2, 3 na format. Start with 1. And that's it. Okay? If ito ay gagawin natin nang hindi tayo unlink from the previous page, kunwari, new document ako, no? Page break muna ako ulit. If ito ay gagawin ko nang hindi ako nag-unlink dun sa previous page, pag nag-insert ako ng page number, bottom, sa ibaba, hindi ko na i-modify yan ha, para lang at least kita nyo lang. Tapos sabihin na natin, page 4 is the start of the chapter 1. Pag binura ko itong nasa first page ng chapter 1, automatic affected yung ibang pages. Okay? Ngayon, kung ako ay maglalagay ng page number sa taas, pag naglagay ako dito, the usual way, magkakaroon ng page number yung mga previous page din. Kaya, ganun ang ginagawa po natin. You always have to select the footer, punta sa header and footer, unlink. Disable nyo yan. Ganun din po sa header. Unlink, disable nyo yan. Ma'am, question. Paano nyo po yung nag-imaginary pages? Alam nyo, napakasimple lang, no? Huwag nyo nang pakumpikahin. Insert na lang kayo ng shape. Insert kayo ng shape. Lagay kayong ganyan. White. Tapos, huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo for placing imaginary pages. Okay? Mas komplikado yung paglalagay ng preliminary pages ng page numbers for preliminary pages and chapter 1 onwards. Nasagot ko ba yung ating... Malinaw naman ba? Naintindihan naman? Sana makatulong, ano? Tapos si Yuri kanina, pasuyo na lang kami ha nung ating naging tutorial. Kasi yun talaga ay kailangan ninyo dahil may iba na na-encounter ko talaga, siguro